Grabe, ang laki ng landslide na to na dinaanan namin sa Naguilian Road from La Union to Baguio City. So mukhang uulan na naman ito dahil sa LPA katulad nito. Tumambad din sa amin ang sobrang kapal ng fog nung malapit na kami sa Baguio City katulad nito oh. Tsaka naging one way dito sa sinking area malapit na sa Baguio City. At sobrang dilim na nung inabutan na kami ng gabi katulad nito na walang street lights. Inabutan na kami ng super lakas na ulan dito sa may Wilcon sa Bawang, La Union. So pag alis namin sa Wilcon doon sa Bawang, mas lalo pang nilakasan niya yung ulan no, tapos may kasamang hangin pa at pagkidlat. So since ilan oras nang umuulan, napaisip ako, bumalik ba ang habagat kaya i-check na natin yung weather. Upon checking itong Himawari A Western Pacific satellite ng Japan Meteorological Agency, mukha ngang nandito na yung low pressure area at kinocover niya ang buong Luzon. Kaya parang bumalik ulit sa habagat ba? Bumili lang kami ng konti ng mga seafoods tapos pabalik na kami dito sa Naguilian Road and malakas pa rin talaga yung ulan at ilang oras ng ganito. Napansin namin na yung mga puno dito ay medyo nag-tilt. So, ibig sabihin may mga ibang natumba at may napansin kami na yung iba ay naputol talaga. Pagdating na namin dito sa may Naguilian ay medyo nilakasan ulit niya yung ulan. So, medyo kinakabahan na kami dito kasi iba yung pagbugso-bugso ng ulan niya, no? Tas may kasama pang hangin. Kaya nag-sign of the cross na ang lola nyo kasi sana magkaroon kami ng safe trip pabalik sa Baguio kahit na ganito kalakas yung ulan. As in, may mga nakita rin kami na taniman na medyo na-flood na siya dahil sa malakas na buhos ng ulan. Tapos medyo nakakakilabot kasi parang kami lang yung nagbibiyahe dito sa Naguilian Road. Nung nakarating na kami sa Ribswa, Naguilian banda ay ganito yung river. Medyo saturated siya kasi umuulan. Binagalan na namin yung pag-drive dito sa may bandang Burgos, La Union kasi paakyat na siya tapos ang daming paliko-liko and para maiwasan yung aksidente. Kapag hindi ka talaga sanay sa long drive or long trip na may paliko-liko, hindi mo talaga may iwasan na magsasarwa ka o kaya biglang bubulwak yung suka mo sa loob ng sasakyan. Pagdating naman namin dito sa may bandang Sablan ay parang there is something wrong kasi putikan na siya tapos may mga debris at biglang tumambad sa amin yung malaking slide na to. So recently lang itong slide na to, napakalaki at mukhang dahil sa habagat ito last week. Nung nasa Banangan Sablan na kami, yung medyo mas mataas na portion ng Sablan, ganito natatambad yung tanawin, which is medyo foggy pero hindi lang halata dito sa camera. Dito naman sa sinking area, naging one way lang siya kaya inantay namin na dumaan muna itong mga sasakyan bago kami lumusong. Kaya kung lagi kang dumadaan dito sa Naguilian Road, alam na alam mo or familiar ka dito sa sinking area na to. Medyo malapit ka na sa Baguio kapag napapansin mong makapal na yung fog. So, medyo concerning ito kasi nga medyo apektado yung visibility mo kapag nagdadrive ka dito sa Naguilian. Kaya importante talaga na dahan-dahan ka sa pagdadrive lalo na kapag ganito yung kakapal ng fog. Hindi masyadong halata sa camera pero sobrang kapal talaga ng fog. As you can see here, kailangan mo talagang i-on yung fog light ng sasakyan mo or else. Kaya kailangan nyo talaga na magdala ng makapal na jacket para hindi kayo lamigin kapag aakyat kayo dito sa Baguio. Ang sign na nandito ka na sa Baguio kapag nakita mo na itong Beagle Head na to sa may Naguilian. So nasa Irisa na kami and bound for Itogo naman kami ngayon. So nakarating na kami dito sa may bandang Quezon Road at pupuntahan na natin ang the scariest road in the Philippines, yung Luwakan Road. So ito na. Magsimula tayo dito sa may entrance mismo ng Luwakan Road wherein may dating puno sa sentro na pinutol. So, ang kasabihan, mukhang pumanaw yung tao na pumutol sa puno na yon kasi pinaniniwalaan nila na may nakatira doon sa puno na yon. Pero anyway, nakarating na tayo dito sa may bandang Kias at dadaanan natin yung PMA. Pagkatapos nating daanan itong PMA ay nandito na mismo tayo sa Kias and then sa may Ampukaw, Itogon, Benguet. So kapansin-pansin, wala talagang kailaw-ilaw dito maliban sa mga nakakasalubong mong sasakyan.
pero wala talagang streetlights halos and kakaunti lang yung mga bahay dito. Tapos long and winding road pa dito. Kaya kung hindi ka sanay, kikilabutan ka talaga dito. Tapos dito naman, hindi ko alam kung kita sa camera yung sea of clouds pero parang black siya, no? Pero anyway, pauwi na kami and thank you for watching. So hanggang sa next trip ulit, bye-bye and drive safely.